Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity to worship you and glorify your name. Especially, we have this theme for starting today. It is all about your sovereignty. You are a God in control. You have the authority over our lives, Heavenly Father. And this is not only happening and we experience only every Sunday, but in every second, every day of our life. Thank you, Lord, for your permission to have our worship today, this morning. Help us to glorify you more. Bring your Holy Spirit in our lives. And thank you, Lord, for this wonderful opportunity to praise you. In Jesus' name, we pray. Amen. Kasi alam po ninyo, Brother Romy at mga kasama, sa ating ginagawang worship every Sunday, although maraming hassle, maraming pagsubok, pero ang sarap pagtagumpayan, ang sarap ng feeling na mga kaibigan na pinagtatagumpayan natin. Ang lahat na ito, dahil alam natin ang Panginoon ay may magandang plano sa ating buhay at kung anong kanyang kalawalatian, anong kanyang kalooban ay siyang mangyayari. Dahil napakaganda ng ating tema ngayon sa loob ng buwan na ito, ay alam natin na tutuwa ang Panginoon dahil para rangalan natin siya. Lahat ng ating ipipreach, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating ipapangaral ay patungkol lamang sa kanyang kabutihan at tungkol sa kanyang kapangyarihan kung bakit siya ating Diyos na dapat natin sabihin dahil siya ay makapangyarihan, napakamaluwalhati, habang niyang ating buhay, sa kanya tayo babalik. So, bakit hindi ngayon pa lang ay ibalik natin sa Panginoon yung kalwalatian na nararapat sa Kanya, iwanan natin yung mga interes sa ating sarili, pangmataas, yung pagpupuli sa ating sarili sapagkat wala po lahat yan, kundi dahil sa ating Panginoon na siya nagkaloob sa atin ng bagay nito. Kaya po mga kaibigan, kayo po ay inaanyayan namin na makinig po, mag-take note sa ating po marinig na sermon mula sa ating kapatid na si Brother Romeo Ramoran. Ito po ang ating scripture reading for today. Ito po ang nakalagay sa Hebrews chapter 8, verses 1 to 13. Now, the main point of what is being said is this. We have this kind of high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister of sanctuary, and the true tabernacle that was set up by the Lord and not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacraments. Therefore, it was necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he wouldn't be a priest, since there are those who are offering the gifts prescribed by the law. They serve as a copy and shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For God said, be careful that to make everything according to you, to was shown to you on the mountain. But Jesus has now obtained a superior ministry. And to that degree, he is the mediator of a better covenant, which has been established on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion for a second one. But finding fault with his people, he says, see, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their ancestors on the day I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. I showed no concern for them, says the Lord, because they did not continue in my covenant. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds and write down on their hearts. I will be their God, and they will be my people. And each person will not teach his fellow citizen and each his brother or sister, saying, know the Lord, because they will all know me from the least to the greatest of them. For I will forgive their wrongdoing, and I will never again remember their sins. By saying a new covenant, he has declared that the first is obsolete, and what is obsolete and growing is old, about to pass away. Amen.
So let's Amen. call for Brother Romeo for the wonderful exposition of these passages and hope that God and the Holy Spirit be with him so that we will be blessed by his message. Brother Romy? Thank you. Amen. Thank you, Doc, for that wonderful introduction and for reading our text today. No? Hebrews 8, 1 to 13. Ito kasi ang pinaka-favorite ko ngayon na teksto dahil ito Amen. ay nagsasalaysay ng a new covenant, ang bagong tipan ng Panginoon. No, ang ganda at saka mga kaibigan at mga tagapakinig dito sa YouTube, inaanyayahan ko kayo na makinig sa amin sa ilang minuto o ilang oras sa ngayong umaga at sana'y ah, maligaya kayo kasama namin. Ang Amen. topic ngayon na the title is The Better Covenant Under the Sovereign of Christ. No? The Better Covenant. So, sinabi dito sa ating theme, God's sovereignty and authority. So, ang ganda no, na pinili mo na, ano, na Amen. theme, God's sovereignty and authority. So, sinabi dito mga kaibigan na life sometimes make us feel like we're under the rule of unstable forces, governments, Okay. illness, injustice, or our own sinfulness. But Scripture reminds us there is a sovereign Lord whose authority stands firm, whose covenant is eternal, and whose grace transforms lives from the inside Amen. out. Ang ganda, no? Na, Oo. sabi na sa Hebrew 1, we have a high priest, no? Mayroon tayong mataas na ah, pari. Kasi noon, Dok, yung kapag sa old covenant o sa mga Israel, very proud sila na mayroon silang high priest. No? Ah, Mm. yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, ang mga leaders, sabi nila, oh, nasaan na yung high priest ninyo? Nasaan na yung ah, sanctuary ninyo? Nasaan na yung temple ninyo? Kasi noon, sa panahon ni Jesus, nandoon pa rin ang mga sanctuary. Oh, mayroon silang temple. Pero sinasabi na, saan na ba ang mga ah, high priest ninyo? Pero hindi nila alam na dito sa Hebrew sinabi, nga, we have a high priest. No? At itong high Mm. priest natin ay hindi ordinary priest lang, nakagaya Yes. ng mga pari noon sa mga Hudyo. No? At saka yung templo or yung sanctuary ay hindi rin kagaya noong panahon ng Israelite na ginawa lang ng tao. No? Ang sanctuary na ministered by Jesus doon sa langit ay hindi ginawa ng kamay ng tao. No? Ngunit ito ay ginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi dito sa point 1, Christ rules from the right hand of God. No? Siya ngayon ay nakaupo. Sinabi doon na siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama. No? At doon siya nakaupo at sinabi doon na yung mga priest noon, yung mga nag-serve sa templo, ay walang pahinga. No? Hindi sila pwedeng mag-upo doon kasi yung trabaho nila ay hindi pa tapos. No? Hindi pa tapos kasi busy sila masyado. No? At saka uh, walang upuan doon. Walang upuan, walang furniture sa kanilang sinisilbihan na sanctuary. Pero dito sa naka-record sa Hebrew na doon si Jesus Christ ay pumasok, no, sa throne of God at siya ay nakaupo.
no? Sa atin pa, it symbolizes that wala nang siyang tinatrabaho doon. No? Nakaupo na lang siya. At it symbolizes also that his mission has been finished on this earth. No? Yung, di ba, napako sa cross, tapos sinabi niya, it is finished, natapos na. So, natapos na yung mission niya. At saka sa Hebrew 9:12 na pumasok siya doon to the to the throne of God sa kanyang ama at hindi na siya nagdala ng dugo pa ng kambing o baka, kundi ang dala niya ang sarili niyang dugo na binuhos dito sa lupa para matubos ang makasalanan ng tao. So, he is the last offering and the perfect offering na ginawa niya dito sa sanlibutan. Kaya Dok, sabi dito na in Hebrew 8, 1-13, where the writer of Hebrews introduces us to the better covenant, God's sovereignty established through Christ. It reveals three essential truths about God's authority and sovereignty in the lives today. Sa atin pa, pinaliwanag dito, Dok, na ang ginawa pala ni Jesus Christ na covenant is better covenant or different from the old covenant. Kaya nga nagtaka ako sa ibang preachers na pakinggan ko sila noon. They said that the old covenant is the same as the new covenant at walang pinag-iba. So doon sila nag-quote sa Hebrews din na sinabi na I will make a new covenant and I will write the laws into their hearts and mind. So yung laws na sinabi doon is that is also according to them is the Ten Commandments. So yun ang mga interpretation nila. So, pero ang sabi dito very clearly that the new covenant that I will make is different from the old covenant. Kaya nga new yung bago. So, kung bago, hindi luma. So, yun daw ang napakaliwanag na statement. So, dito sa insight niya doon, sinabi ito na in the Old Testament tabernacle, no priest ever sat down because their work was never finished. Yet Jesus, after offering himself as the final sacrifice, sat down, a decisive act of authority and completion. No, napakaganda, no? No, sa atin pa, bakit kaya nga mag-wonder pa tayo or mag-aalala pa tayo na baka hindi ako maliligtas kung babalik si Jesus Christ. Baka magutungan ako o baka madisgrasya ako. Ganun, marami tayong mga fear ba sa ating mararamdaman. Lalo na kung may mga gira, baka ano mangyayari sa akin. Parang may mga doubts pa tayo. Pero napakalaki pala ng aliso na makuha natin ngayon na si Jesus Christ ay doon na, nakaupo na siya at saka naghihintay na lang no, kung kailan siya matapos na yung work niya doon sa langit at siya ay babalik na. Napansin ko, Dok, wala kang boses. Siguro naka-mute ka, Dok. Oo. Yan. Yeah. Yan. Amen. Amen. Minumute ko Magaling kasi. para Oo, para ma-inspired ako ba na marinig yung boses mo. Amen. 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 So, dito natin makikita na mga kaibigan na yung unang covenant ay niluma na. Dito sa nabasa kanina ni Dr. sa 13. Pag niluma na ay hindi na dapat balikan pa. No? Kaya niluma na at ready to wax out. Ready to wax na. Sa ating pa,
lumipas na. At sabi pa dito, Dok, ah, sa part 2, no, God's sovereign plan replaced the old covenant. So, yun ito ang kwan, sovereign plan. Yun palang plano talaga, the plan of salvation. Yun ang nag-replace sa old covenant. Amen. Bakit pinalitan? Kasi may nakitang kakulangan sa old covenant. May nakita Kung wala sanang nakita na fault or kakulangan, hindi na sana sinabi pa ang bago. Kaya mayroong bagong covenant. At yan ay si Jesus Christ. No? So Amen. in Jesus Christ, wala na tayong hahanapin pa. He is the perfect one. Kaya mayroong kwento na awit Kompleto na na. hindi ka Oo nagkulang. na. Di ka nagkulang sa ating tao. Walang kakulangan. Even sa salvation ng tao, walang kulang ang ginawa niya. Perfect talaga ang ginawa niya. Amen. Ito din ang new covenant. Perfect talaga ito na it's better from the old covenant. So, Amen. sinabi pa dito, Dok, na but in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one. So, it is a superior sa atin pa, mas magaling, Higit, no? mas higit. Mas magaling ito ang new covenant. At saka yung sinasabi ko kanina na sanctuary na ginawa lang ng kamay ng tao ay hindi yan everlasting, no? At saka yung gumawa diyan, mga corrupt din ang mga kamay na nagawa niyan. Pero itong ginawa ni Jesus Christ na he is nag-ministry as a mediator in that sanctuary, no? That is forever. No? Wala nang katapusan na siya ang nag-reign doon. At sinabi pa dito na the word mediator in Greek is mysitis, no? Refers to a legal authoritative agent who ensures both picture accept anew. Amen. Not because of God's weakness, but because of human sinfulness. In His sovereign wisdom, God planned a better covenant mediated by Christ. No? Sa atin pa, mga kaibigan, sinabi dito na yung old, no, yung old na ni-replace, no, yung na-replace or obsolete is only a temporary. No? That is only a temporary. Or tinatawagin sa ibang word na shadows, no? Mga shadows. No? Not because of God's weakness. No? Hindi kay sabi nila, kung ginawa na niya ang Panginoon, bakit pa niya i-replace? So, ano bang klaseng Panginoon? Kasi kung Panginoon ang nagawa niya, bakit nakikitaan pa ng fault? No? Sabi niya. So, biblically, wala na tayong magawa dyan. Kasi ang sinabi sa Hebrews, nakitaan ng kakulangan. No? Nakitaan. So, dahil yan sa mga sinfulness, no? Because of human sinfulness. No? Kasi ang tao, makuan talaga darating talaga ang panahon na hindi niya ma-perfect. At saka yung law or the old covenant ay sinabi dito na nagdadala ng kamatayan. Nagdadala ng kamatayan. So sinabi nga dito nga, ano pala yung old covenant? Yun na yung discussion na napakasarap no pakinggan na sa Deuteronomy 5. Sinabi doon, starting na ang new covenant ay binigay doon sa Mount of Sinai, the old covenant. At
iyan ang sampung utos. Kung baga ay yung sampung utos. Na Amen. wala naman iba pang sinulat sa dalawang tapyas na bato na covenant. Mm. And that is only the Ten Commandments written in the tablestone na binigay doon kay Moses. So that is the old covenant at yung mga 613 laws na mga laws na nagiging covenant between God and Israel. So yan ay nagiging obsolete sa ating panahon. So wala na, hindi na dapat na susundin pa kasi nandito na tayo sa New Covenant, which is Jesus Christ, the reality. Yung mga shadows doon ay nawala na noong dumating si Jesus Christ at nagpakamatay sa krus. Yung sinabi dito doon. So, Amen. like sinabi pa, are you still trying to earn God's favor through religious effort, rituals, or personal perfection? Yun. Sometimes, ang tao doon pa sa mga rituals, no? Kuhan pa sila ng mga rituals, sa mga Uulit pa. ceremonials, no? O bumabalik pa kasi makikita talaga yung makita nila yung uh, righteousness by work, no? Sabi doon na Mhm. magsampa tayo ng Sabato, yan, makikita talaga ang itinatawag na righteousness at saka yung parang masaya ka na nakatupad ka ng Sabat dahil parang may favor ka from God na nagsunod ka ng kautusan. Pero Amen. yan ay presumption only kasi yung sa Mhm. New Covenant is si Jesus na ang kapahingahan natin. So, si Amen. Jesus na ang kapahingahan. Wala nang hassle o wala nang pag-aalala pa, hindi sa Kanya na ang kapahinga natin. Our soul will rest upon the hands of Jesus. Yan ay makita sa Matthew 11:28-30. And I will give you rest, the rest of your soul. Amen. So dito Dok sa last sa conclusion natin na the new covenant is really a better covenant. So, Amen. at yan si Jesus Christ. So yung old covenant is only a shadows na parang tutorial lang yon sa mga Israel Mm. para sila ay ipakita doon na mayroong Diyos, no, ipakita sa kanila. At saka binigay sa kanila dahil sila ay special na tao noon sa panahon. Amen. At saka mayroon silang covenant na pag gawin ninyo ito ay magiging tauhan ko kayo o magiging special people ko kayo at ako ay magiging Diyos ninyo. Sabi pa mayroong covenant between both parties na sila ay dapat tuparin nila yung mga laws. Pero ang napakasaklap ay hindi nila natupad hanggang sa ngayon. Wala. Yan nga, sinabi ni San Pablo na walang itinituring ganap, no, sa pagtupad ng kautusan. Hindi sa pamagitan lang nagdugo ni Jesus Christ ay magiging new covenant na sinabi dito na yun ang hanggang siyang hari sa ating puso. Siya ang ating magiging gabay sa ating Amen. hindi na dapat tayo na babalik pa doon sa old covenant na niluma na
at saka doon pa tayo magsunod ng mga rituals, mga ceremonials, para lang ipakita na tayo ay righteous. So that is a part of self-righteousness. So pagsaya ko ngayon, no, na talakay Praise natin the Lord. Amen. itong tinatawag na New Covenant, the Bitter Covenant. Thank you very Amen. much. Magandang umaga. Praise the Lord. Napakaganda. Talagang diniil sa atin ng mensahe yan na kung talagang sovereign sa atin, si God, siya ang naghahari sa puso natin. Dapat sundin natin yung gusto niya, kung ano yung gusto niya ngayon, hindi gusto niya noon. Oh, Tama. tama po. Iba sinusunod yung gusto pa noon eh. Tapos na yun eh. Kaya nga ayaw na ng Diyos kay gumamit ng baha para ipuksain ang masasama. Pero hindi ibig sabihin hindi niya siya pupuksa ng masama. Pupuksa pa rin siya, pero hindi noon ang gagamitin niya. Gagamitin niya yung ngayon. Apoy. Kaya ganun din sa kaligtasan, hindi niya gagamitin noon. Expired na yun. Expired na kaayusan ng kaligtasan niya. Ang plano ng kaligtasan ngayon, expired na, hindi yung expired ang bibigay sa atin. Siguro kung ayaw ka maligtas ng Diyos, bibigay sa'yo expired dahil ayaw niya sa'yo. Tama. Dahil gusto tayo ng Panginoon na makasama sa langit. Bibigay niya, gusto niya. Kung niya kalooban niya ngayon. At buti nga nakaligtas na tayo sa ganon. Sa luma, expired na. Kasi Expired na yun. gusto natin maligtas. Pero kung ayaw mo maligtas, sige, bumalik ka doon. Ganun lang ka. Salamat, Brother Romy. Tayo dadako ngayon sa offertory sa pamamagitan po ni Engineer Eli Sembrano. Engineer? Okay. Maraming salamat sa mensahe. At Amen. yung nakain natin bagong luto. Hindi yung Yun. panis. Oo Diba? nga. Mahirap Ang kumain sarap kaya pagka kumain panis, ng bagong luto. Oo. 'Di ba? Dapat ang kinakain natin yung bagong luto, hindi yung panis na, 'di ba? Amen. Kung ang physical natin, kailangan natin yung mga bagong luto, hindi dapat kinakain yung yung mga expired na. Ganon din sa sa spiritual. Hindi dapat pinapakain natin ang ating kaluluwa sa mga expired na mga katuruan. Dapat yung bago din, no? Ganun lang din. So sa ngayon, dako tayo sa offertory. Ang ating verse ngayon ay matatagpuan sa 1 Chronicles 29:14. Sabi dito sa ESV, "But who am I and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you." Ito po ay pangyayari kay David noon nung magtatayo sila ng templo. Mga Israelites noon ay nagbigay sila ng kusa para maitayo ang templo. Kaya ganun na lang yung yung pasasalamat ni David na na nagbigay yung mga Israelites ng offer na para maitayo yung yung templo. Kaya ganun yung yung pasasalamat sa Panginoon, at ina-acknowledge niya na lahat din naman ng mga iyon ay galing sa Diyos, sabi niya. Galing din sa kanya yun. Parang ito parang alam niyo yung yung sino ba, ako kasi hindi ko karanasan ito yung mga may mga maliliit na anak, halimbawa nanghingi ng pera sa magulang. Sipin natin nung time na dumaan tayo sa ganun, nanghingi yung anak natin ng pera, tapos binigyan natin. Tapos yung palang ginawa ng anak mo pumili ng regalo para sa iyo. Anong mararamdaman mo? 'Di ba matutuwa ka? Matutuwa ka. Although galing sa iyo 'yon, pero dahil binigay, hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan. Ibinigay sa iyo yung regalo na galing din naman sa iyo. Kumbaga, ganun ang ating Ama, ang ating Diyos, ganun. Although yung binibigay natin,
hindi naman talaga sa atin Oo nga, yun, galing din sa Kanya tama, yun. tama. Pero ang Panginoon Mm. Diyos, natutuwa sa gano'n, yung willingly na pagbibigay. Hindi yung obligasyon, ito'y opportunity natin. Mm. Hindi ito obligasyon. May pagkakaiba yun eh. Obligasyon tsaka oportunidad. Kumbaga, this is Oo nga. your chance na magbigay. 'Di ba? Kumbaga, pasasalamat mo ito na magbigay sa Panginoon. So, sa ngayon, inaanyayahan ko na tayo'y magkaroon ng ganong puso, yung pagka magbibigay tayo ay ito yung oportunidad ko, hindi yung mabigat sa atin na parang ay obligasyon mong magbigay, Alala. hindi. Oo, hindi dapat gano'n. Oo Ang nga, dapat oo, tama. ibigay is ito yung opportunity na tayo makapagbigay sa sa gawain para sa Panginoon ito eh. So kung gusto ninyong magbigay mga kapatid, mga listeners, viewers, magbigay lang po kayo sa GCash number 0943042656. Ang ano po dito, ang pangalan po nito, account name is Ellery Sembrano. Ulitin ko, 0943042656. Yun lang po, maraming salamat. Okay. Thank you very much. At sana mga kaibigan, dahil gusto natin ang ating gawain ay mag-upgrade, lumawak, at salamat sa Panginoon, pinapalawak niya ang ating gawain. Kahit medyo kapos tayo sa pan, ay patuloy pa rin ang pag-encourage sa atin ng Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob. At ngayon po ay tayo po ay dadako na sa ating siyempre announcement. Narapit na po yung ating conference. Brother Romy, malapit ka lang lumipad, pupunta rito. Oo nga. Oh, no? We're waiting for you. Excited ako. We're so excited. Sa July 26, weeks na lang. 27 po. Kailan mo yan? Next week na ba? Next week? Next Sunday na. Oo nga. No? 2 weeks pa. Ha? 1 week pa. 2 weeks pa. 2 So, weeks. malapit na. O, masyado ko nagmamadali. Anyway, kasi alam mo, last year kasi wala tayong conference, ano? Last year wala. At ngayon lang uli nagkaroon, at this is the kakaibang conference ito kasi po, yung una natin, nandun tayo, naki-join tayo sa CIG, ay sa GCI, no? Yung ano tawag? Grace Commission ba yun? International. Yung una yun. Oo, yung mga dating member ng World Wide Church of God. So hati ang programa, hindi tayo masyado nakapag gusto natin gawin. Hindi talaga natin masabing atin ang programa kasi nakihiram tayo ng kanilang place sa Pangasinan. At napakabuti naman nila at ginawa nila yan. Tapos, yung ating second ay dito na sa Tarlac. Ganun din. Hindi natin masasabing sa atin yung programa sa PAP kasi nakihati lang din tayo doon sa ating mga kapatid na Fundamental Baptist na dati rin yung mga 7-day Adventist ang member at yung kanilang leaders. Pero hindi natin masyado nakagalaw kasi hati. Hindi tayo nakapag-spend ng maraming oras. Pero itong pangatlo, ito yung the best talagang masasabi natin ating ito talaga. Purely 100% former Adventist Philippines program at conference. Kasi wala tayong kahati. Kaya kung makikita nyo po sa ating mga ginawang schedule, mga kapatid, ay meron tayong program doon, kung yung natatandaan, na puro sa atin, Sabado pa lang, puno tayong programa at marami tayong oras for bonding, fellowship, swimming, kwentuhan, di ba? And then, Sunday, ito po yung talagang main event natin sapagkat makakarinig tayo doon ng mga bagong programa. Makakarinig tayo ng awit ni Brother Romeo, aawit siya ng awit ng papuri sa Panginoon, magte-testimony si Brother Romeo, ganon din si Engineer Henry, Pastor Sally, for the first time magte-testimony ng live kasi hindi natin nagawa yon sa mga nakaraan kasi hati ang oras natin. Pero ngayon marami tayong oras, atin talaga ito. Praise the Lord. At magkakaroon tayo dyan ng mga publication, mamimigay tayo ng mga pamphlet, meron tayong social night sa gabi, Sunday. Kaya masaya ito. Masasabi kong mas fulfilling, mas masaya. Kumpara dati, although masaya naman, pero ito kakaiba. Dahil ang focus natin ngayon sa PAP ay evangelism tayo ngayon.
So gumawa ako ng mga pamphlet na pamimigay natin kung paano magbigay ng Bible study at yan po ang ating tema, From Shadows to Substance, Freedom in Christ, based sa Colossians 2:16. Yan po. So sa mga gusto magpa-register, kumontak lamang po kayo sa number nito, 0969-5143944, 0969-5143944. O kaya ay mag-message kayo sa aming Facebook group, sa Facebook group, Former Adventist PH po ang ating Facebook group. At kung gusto naman na yan, no, nandyan sa screen, Facebook Former Adventist PH. At kung gusto mag-text o tumawag for more inquiries, 0969-5143944. Yung pong registration natin ay 500 pesos. Apo? Yan po'y kasama na po yung pagkain dyan at yung mga materials na matatanggap. At ang ating venue ay walang iba kundi sa The Dream Private Resort dyan sa North Tagaytay City. Kasi ito, kaya mga kapatid, mga kaibigan, pag-pray natin na kahit bumagyo, kahit hindi bumagyo, tuloy ang ligaya. Pagka bumagyo, yung ayaw mabasa, pwede mag-swimming. Yung ayaw maulan, huwag mag-swimming. Balik natin. Anyway, ang ating focus dito ay magpalakasan tayo sa spiritual. At iba pa talaga kasi yung magkita-kita tayo, mga kaibigan. So yan po ang ating announcement. Kung gusto niyo po magpa-register ay kumontak lang po kayo sa 0969-5143944 at sa Facebook Former Adventist PH ating Facebook group. Okay, tayo po dumako na sa ating open forum. Maganda palakasan tayo. Pag-usapan natin yung diniscuss kanina ni Brother Romy at siguro Brother Engineer Ellery. Kung meron ko idadagdag, kung meron ko itatanong kung anong pananaw ni Brother Romy ay mas makakatulong. Engineer Ellery, baka may gusto ka na idagdag. Sige. Kasi basahin ko lang ulit Doc, sa dito sa Jeremiah 31:31 hanggang 33 siguro ito. Sabi niya dito, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant. Sabi niya sa 32, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. Ano ba ito? Di ba yung ito? Ten Commandments. Specific yung niya. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Sabi niya kasi dito, Yes. Not like the covenant that I made with their fathers. So hindi parehas yung covenant na ito. Pero may nagsasabi na Evening parehas daw lang yun. daw. ang pinag-iba lang daw, dati nakasulat sa bato, ngayon isinulat na sa puso. Ito ang tanong Kung ganon, kung parehas lang, ano ngayon ang covenant na yon na magkaiba? Magbigay ka nga ng covenant na yon na magkaiba yung new tsaka old. Kasi ang nakikita ko, kung magkaiba ito, lalabas, ang nakikita ko kasi ganito Ang nakikita kong iba, yung isa bato, yung isa puso. Di ba? Lalabas ngayon, ang covenant, bato. Yung old covenant ay yung bato mismo. Yun nga iba. At yung bago ay yung puso. Oo nga. Ganun ba yung niya? Ganun ba yung logic niya? Ang covenant pala ay yung pinagsulatan. Di ba? Ano, Brother Romy, masasabi mo ron? Sabi nila parehas lang ganun daw. ba sinasabi ron? Oo nga Magkaiba nga raw, magkaiba. So ano ngayon ang lalabas kung ganun ang susundan nating kaisipan? Ano ngayon ang pinagkaiba? So ang covenant pala dito na sinasabi nila, iyong bato. Pero ang unawa ko diyan, yung covenant na iba, kung ano yung laman nung nasa bato. Tama. Diba? Yun yung covenant na iba.
sa isinulat sa puso. Hindi yung Parang pinagsulatan ng gumawa ka ng kontrata na manguupa ka sa isang bahay. Itong kontrata, di ba, yung kontrata. Pero ang ginawa nung may-ari, sinulat niya sa bato. Oo. Tapos siya sinulat sa papel. Sabi niya, iba na ang ating kontrata ngayon ha. Nakasulat na Oh. sa bato, Pag pero binasa yung mo, pala yung parehas nakalagay. lang. Pag binasa mo, parehas lang. Ngayon, ano ba yun? Kaya nga Marami, lalabas. Ah. Ano kayang kung ikaw yung kung ikaw yung nangungupahan at nakita mo yung nakasulat sa bato tsaka yung nakasulat sa papel parehas lang ah. Bakit binago pa Kailangan pa niya? siya. Bakit binago pa Yun niya nga, yung pinagsulatan? Mas maganda nga nakasulat sa sa bato kasi nakikita mo kaagad. Hindi yun hindi yun yung covenant kasi. Ang covenant kasi yung kung ano yung nilalaman. Di ba gano'n? Kung anong essence Tama, nung tama. Kung ano yung mensahe ng covenant, hindi mensahe. yung pinagsulatan. Tama. Yun yung nakikita ko dito. Kaya nga kung ganyan ang reasoning nila, parehas lang daw. So ano nga yun ang tingin mo na not like the covenant. Yet new covenant sabi niya, when I will make new covenant sabi niya sa verse 31 when I will make a new covenant. So ang covenant pala ang tinatawag yung pinagsulatan. Ganun ba yun? Kasi Wala para sa sa mga hulog. para sa mga kaibigan nating Adventist, ang may problema, ang may kakulangan, di ba sabi niya, sapagkat nakakita ng kakulangan sa kanila. Ang may kakulangan daw yung tao, hindi yung kautusan. So, dahil may kakulangan ng tao, ang tao ngayon, sinulat niya sa puso ng tao. Kasi nung hindi pa nakasulat sa puso ng tao, madalas niyang labagin. Kaya ngayon, sinulat niya sa puso ng tao para matibay, para hindi makalimutan. Kaya yun ang bagong covenant, sabi ng kanilang mga paniniwala. Pero kung pag-aaralan kasi natin sa new covenant kasi ang nagtatrabaho Holy Spirit Yun yung nasa puso natin Holy Spirit. Ano yung at ang ang bunga nun love. 'Di ba? Ang bunga nun love. Pagka meron ka nun, nagpo-produce ka ng ng magagandang gawa Tama. Hindi dahil sa hindi dahil dun sa kung ano yung nakasulat sa Ten Commandments, kung ano nakasulat sa bato. Hindi 'yon. Kasi kung tutuusin, mas marami ka pang magagawa kaysa yung nakasulat lang. Kasi yung nakasulat lang, kung literal ka lang doon, marami kang nagagawang hindi maganda na hindi nakasulat doon. Samantalang kung ang Holy Spirit nasa puso mo. Kaya nga sinulat sa puso Magkaiba 'yun Iba na yung sinulat sa puso Kasi Holy Spirit na ang nagtatrabaho. Bago mo palang gawin, sinasaway ka na nga Tama. Binigyan ka na ng power para iwasan mo na 'yun. Tsaka binibigyan ka ng wisdom na masama yung ganon. Di ba? Tama. Ewan ko kung na-experience nila yung ganon. Kasi mukhang hindi nila na-experience kasi pagka tinanggal mo yung Ten Commandments sa kanila, para sa kanila, pwede na raw magnakaw. Pwede nang ganon Pero hindi. Nakalimutan nila yung role ng Holy Spirit. Oo, tama. Ibig sabihin, wala silang Holy Spirit. Kasi pag tinanggal mo yung Ten Commandments pala, ganun sila magiging wild na sila. Hindi na kailangan ng Holy Spirit nila, parang ganun. Kasi may Ten Commandments naman Oo. Brother Romy, tignan natin si Brother Romy. Brother Romy, ano masasabi niyo doon sa magandang pananaw ni Engineer Ellery? Okay, tama ka, Engineer. Yung Old Covenant ay yun talaga ang Ten Commandments. Kagaya dito na mabasa talaga natin sa chapter 4 of Deuteronomy, verse 13. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even the 10 commandments, and he wrote them upon the 2 tablets of stone. So,
Kasi marami pang nagsabi na hindi daw yun ang Old Covenant eh. Yung mga SDA friends ko, sabi, hindi man yan Ten Commandments ang Old Covenant. So pero dito sinabi na Mm. specifically, ang Old Covenant, yan ang covenant na binigay kay Moses. Sinulat sa dalawang tapyas na bato. So kung mayroon pa bang ibang Old Covenant, wala naman na sinulat sa tapyas na bato. Yun Oo. ang sinulat sa Hebrews ngayon sa 8:13 na become obsolete. No? Obsolete. Nagiging obsolete na. So, Pass yun away. ang Ten Commandments at yung ibang mga commandments na mga ceremonials na nag-points lang kay Jesus Christ. Ngayon, what is the new covenant? O sinabi dito sa Mateo ba yun, Dok? No, na during the Last Supper, sinabi ni Jesus Christ, ang sarong ito ay Oo. ang bagong tipan, ay ang aking bagong tipan. Yes. This cup is my new covenant. And do Amen. it to my in remembrance of me. Amen. So, yung saro, anong laman ng saro? Yun ay Oo. dugo ni Kristo. So, yun ang new covenant. Na si Kristo, ang the new covenant, yung dugo niya, yun ang Oo bagong nga. tipan Oo. na Hindi dugo ng hayop. Kasi sa Oo, panahon hindi ni dugo ng- Moises Oo. ang nagpatibay ng covenant ng Ten Commandments, dugo ng hayop, di ba? Tama. Oo, dugo ng hayop. Yung ngayon, yung saro is symbolize Dugo na ng anak ng Diyos, the new tapos ayaw covenant nila of doon. Jesus Christ. Oo. So, wala na tayong dapat na pagdebatehan pa sana. Yung old is the Ten Commandments na may nakita ang kakulangan. So, ano bang kakulangan dyan? No? Pag Oo. nagkuha ka ng kahoy sa araw ng Sabat, no, papatayin ka. So, Oo may nga. nasampu lang naman. No, may namatay doon Oo nga. talaga na isang matanda. Siguro nakalimutan niya na Sabat yun. So, kaya mayroong dalawang witness. So, dinala siya at hinatulan ng kamatayan. So, that is based on the Old Covenant na huwag kang magtrabaho sa araw ng Sabat. So, yan ang kakulangan ngayon. Dahil pinapatay nila ang tao. So, yung kautosan na yun is the ministry of death, no? Kasi pinapatay. So, sa ngayon, sa panahon na ni Jesus Christ, wala na yan na papatayin pa kasi obsolete naman yung Sabat. Sino pa man ang papatayin, no? So, sa panahon na ni Jesus Christ, sinabi dito na siya na ang ating kapahingahan. No? Siya na ang ating Amen. tinatawag na rest of Sa our soul. batismos. Oo, sa batismos na. So, yun ang mga new covenant na sinasabi ni Jesus Christ na siya na ang reality. Siya na ang reality. So, yung mga The unang substance. substance, siya na ang that true substance. Yun maganda yung theme natin daw sa ating conference at doon yung sa Colossians 14-17. Napakaganda, very timely at saka applicable talaga sa ating conference yan na hindi na tayo sakop ng shadows, no? Kundi nasa reality na. That is the new covenant. We are the followers of Jesus Christ. Dati nabubuhay tayo sa anino wala tayo sa realidad Ang buhay natin yun, kunwari lang. Kunwari lang tayo na naglilingkod kasi shadow ang pinaglilingkodan natin. Shadow lang din yung paglingkod natin. Pero ngayon, totoong buhay na. Totoong-totoo na ang sinasamba natin. Totoong-totoo na ang kaligtasan natin. Hindi kagaya nun, parang anino na yung kaligtasan natin, hindi natin matiyak, hindi mahawakan. Samantalang yung reality, nahawakan na natin by faith. Yung mga pangako ng Diyos talagang nararamdaman natin at naaangkin na natin, nakiklaim na natin. No, wala tayong maklaim na kahit isa Kahit salvation, kahit Holy Spirit, kahit assurance sa kaligtasan, wala tayong maklaim kasi we are living under the shadow. Iba pag anino lang, wala lang, temporary. Parang ano lang, parang pansamantala lang. Yun ang pinapahiwatig ng shadow. Pansamantala lang, temporary. So, yung samantalang hindi na tayo naglilingkod sa pansamantala.
sa Oh, totoong kapahingahan. Kaya ano nararamdaman natin, na-experience natin kapahingahan ng Panginoon. Ngayon kahit meron tama. tayong mga pagsubok na nakakapag-praise the Lord tayo, masaya tayo kasi we are living in the reality kahit hindi natin siya nahawakan, kahit hindi natin siya nararamdaman, pero by faith alam natin kasama natin siya sa ating buhay. Di ba? Kaya we can Tama. still be happy. We are not living in the shadow anymore. Yun ang point doon. Pero sa ibang mga preacher, Doc, na mga international preacher, sabi nila magpasalamat daw tayo sa shadow. Kaya kung wala ang shadow, hindi tayo makarating sa Oo, reality. tama. Hanggang shadow lang tayo magpasalamat. Pero kung Oo. babalik ka pa, susundin mo pa yung shadow. Oo. Iba na yun. Kaya Magpasalamat sabi, ka, okay lang. sabi Paano ng mo isa, namatay doon mong mahal tayo sa buhay? mabaga sa Nagpasalamat shadow. ako Oo. sa buhay ng Mm. tatay ko. Pero ngayon patay na siya. Hindi ibig sabihin susunod ka sa tatay mo. Mamamatay ka na rin. Mm. So, Mm. yung shadow, lumipas na eh. Shadow lang eh. So, pag lumipas na, Meron namang aral na natutunan tayo noon sa Old Testament, di ba? Yung Naman. paano nila pinangingilin Sabat, talaga nag-iingat sila. Yung mga hindi pagkain ng baboy. Alam natin yun. Papasalamat tayo. Diyos naman nagbigay ng ba't di ka magpasalamat. Mm. Panginoon nagbigay nun for their good, no? For their good. Pero yung good natin yan, hindi pa rin ang good nila noon. Ang good natin yan, ultimate na, which is none other than Jesus. Namatay na si Jesus 2,000 years ago. Yung dugo na yun, napaka-meaningful sa atin. No? Yung symbol ng dugo, his death, napaka-meaningful sa atin. No? Nung panahon ng shadow, hindi pa namamatay si Jesus. Di ba? Tama. Kaya hindi pa ganun epekto. Temporary talaga lahat ng bagay. Kaya ba't tayo babalik doon sa time na hindi pa namamatay si Jesus? Andito na tayo sa namatay na si Jesus. Kasi inalis niya na yung pumapagit ng division sa gitna ng Gentiles at ng mga Hudyo. Tama. No? Hinalis niya kasi magkakaisa na tayo sa pagsamba at pananampalataya sa Kanya. Yun ang maganda. We are part of His body, the church, His body. Kaya nung nabaptize tayo ng Holy Spirit, tinransfer tayo dun sa kingdom niya, dun sa body niya, spiritual. Kaya ngayon, kahit saan tayo, magkakalayo man tayong lugar, kakaiba ating kinalakihan, we are one in Jesus Christ. Kasama tayo sa katawan ni Jesus. Yun ang magandang blessing na tamasa natin. Samantalang tayo nandun pa, wala tayong buhay. Nabubuhay tayo sa panahon ng si Jesus Christ bago mamatay sa krus. Yun ang buhay lang nasa Old Covenant. Nabubuhay ka na parang hindi pa namatay si Kristo sa cross. Kaya kita mo ang buhay nila na nasa ilalim ng kautusan. O, ginagawa nilang kaligtasan nila. Bakit? Kasi hindi pa namatay sa kanila si Kristo. Pero tayo, nabubuhay na tayo sa panahon na 2,000 years nang namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Ito yung buhay natin. Nabubuhay tayo kasi niligtas na tayo. Kaya tayo, bumubuti ang buhay. Kaya tayo, nagpapakabuti dahil niligtas na tayo. Sila, nagpapakabuti para maligtas. Yung pakaiba natin. Yung malaking pakaibahan. Kaya walang dahilan na hindi tayo magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Kaya ngayon, hindi tayo nabubuhay sa takot ngayon kahit may problema tayo, pagsubok. Hindi tayo natatakot. Wala yan. Nagtagumpay na tayo eh. Ba't ka matatakot? You are now victorious in Christ. Ba't ka pa matatakot? Matakot ka kung wala pang Kristo sa iyo. Matakot ka kung nabubuhay ka pa sa Old Covenant. Di ba? Yun ang nakakatakot na buhay. Nabubuhay ka pa sa shadow kasi wala ka pa sa liwanag. Jesus is the light. Di ba? I am the light of the world. Samantala ikaw nabubuhay ka sa anino, walang ilaw. Di ba? Sinong Kristiyano gusto mabuhay sa madilim? Shadow madilim. But now we are living in the light because Jesus Christ is the light of the world. Amen? Tama. Ayun ang kagandahan ng paglilingkod ng pagsamba na ginagawa natin yan. Engineer Ellery, may gusto kayo dagdag? Na iniisip ko lang si Kristo namatay siya, di ba? Doon sa cross. Para kanino ba 'yon? Sa mga sumusunod ba sa Ten Commandments? O para sa lahat? Para sa lahat ng tao yun. Pero primary priority niya, yung mga Jews. Diba? First, Great Commission sa Jews, then sa Samaritan, then to Gentiles and all over the world. Tama. Priority niya yung mga Jews. Kaya nga sa kanila, pinanganak siya sa Jews sa lugar ng mga Hudyo.
namuhay sa bilang Hudyo. Kasi yung priority niya, dahil yung nauna na nakatanggap ng Old Covenant. Oo. Kaya kung namatay siya sa lahat, Hudyo man o Grego man, ba't naman pasusunurin ka sa sa kaugalian ng Hudyo? Halimbawa, ikaw ay Grego. Namatay nga siya sa parehas sa lahat para sa lahat. Bakit naman pasusundin yung Greek doon sa Jew? Or vice versa. Pwede mo rin sabihin na boss, bakit mo naman hindi ituro na yung Jew ang sumunod sila sa gawain ng Grego. Hindi ganoon kasi ang katuruan Kung gusto mo kung gusto mo nang sundin pa rin yung okay lang 'yun. Pero wag kang magturo na kapag kumain ka nito sa impyerno ka o sa hindi ganoon Hindi ganoon nasa sayo na 'yun. Tama. Nasa kumbaga ni-release na tayo sa ganong bondage. O di ba? Kumbaga, nasa sayo na kung gusto mo kumain o nasa sayo. Kung ano yung maluwag sa loob mo. O di, wag mong yung Greg, yung sa mga ano ba yung tawag doon? Hindi Greek ano ba yung ibang tawag doon? Hintil Sa mga hintil, wag mong ipilit kung ano yung ginagawa ng mga Hudyo. At sa mga Hudyo naman, wag mo rin ipilit sa kanila na kung mo niligtas na parehas, yung Hudyo, sila ang susunod naman sa hintil. Huwag mong ipilit. Nasa individual na yan kung ano yung gusto nila. Kung nakasanayan yung mga Hudyo na hindi kumain na di hayaan mo lang. Wala nang wala nang kinokondem, wala nang ikaw ganito mangyayari sa'yo. Hindi ganoon Kasi parehas ang Panginoon namatay para sa lahat. Kumbaga, yung dividing wall nawala na nga yun Yes. Kaya pag Wala. inuulit pa natin yung turo sa Old Covenant, parang yung giniba ni Kristo na dividing wall na kautusan, sabi sa Efeso, tinatayo mo uli. Magkakaroon ulit ng division, di ba? Magkakaroon ulit ng paghahati ng Hudyo at Hintil. Samantalang sabi sa Ephesians 2, dinivide, binasak ni Jesus yung dividing wall between Jews and Gentiles para mag-iisa na lang sila sa church. Isa na lang. Inuulit mo yung covenant ng Diyos sa mga Hudyo. Hindi naglalagay ka uli ng wall of division. Kaya tingnan mo, may division tuloy. Di ba, tingin sa atin ng mga hindi Sabbath keeper, tayong mga hintil, mga matitigas ang ulo, mga Sunday keeper, di ba? May division. Yan ang espiritu ng Old Covenant. Inalista sana ni Kristo at mapalad tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, na sa paligtayan ng Panginoon, na naniniwala na inalis nila yung dividing wall ng Old Covenant. Kaya maluwag tayo ngayon at mahal natin sila na kahit hate nila tayo, mahal natin sila kasi wala na sa ating division. Sa kanilang pananaw, may division pa. Kaya hindi ganun ang lubos ang pagmamahal nila sa atin. Kaya nga, ang nangyayari tuloy, tingnan nyo sila parang kina-curse tayo. Sino ngayon nagkakasala? Di ba sila? Samantalang hindi naman natin sila kina-curse na hindi, Sabado kayo, yan, sa demonyo. Hindi ganun hindi tayo ganun Hindi naman natin sinasabi sila na kung Sabado sila kina-curse natin. Hindi naman di ba? Sino ngayon ang nagkakasala patuloy? Hindi maganda yung Kaya minsan gusto kong sagutin yung mga nagbabash natin, lalo sa akin. Brother, sabi, paalalahanan na lang natin kaysa sagutin ng pabalang. Brother, hindi mo ba naisip yung mga sinasabi mo? Ganyan pa tinuturo sa inyo sa SDA Church na manlait ng kapwa? No? Kami kasi hindi na ganyan Parang ganyan lang. Parang gusto mong sabihin na hindi natin sila pwedeng balikan ng ganong klaseng mga salita. Kundi, tanongin lang, bakit kanya ba tinuturo sa inyo sa teacher na manlait ng kapwa? Diba? Siguradong hindi niya sasabihin no, hindi ganyan. Medyo mag-iisip yun.
Ganun lang, kaysa patulan natin, sagutin mo talaga kung ano yung tanong, hindi. Kasi walang katapusan, di papatalo yun. So, ganun Oo. lang. Puro tanong na lang sagot natin. Brother, ganyan ba tinuro sa inyo ni Ellen G. White tsaka ng SDA Church na manlait ng kapwa? Ganun lang. Tapos, pag sumugot, hayaan mo na. Ako ngayon, pasensya na sa mga makikinig ng SBA. Yung mga iba ng sagot na parang masyado ng nakaka-below the belt, binablock ko talaga. Binablock ko na lang talaga sila. Pasensya na po sa mga na-block. At ganun na lang kasi to stop para mag-stop na mag-level up pa sa matinding awayan. Kasi yun ang iniiwasan natin. Huwag natin dapat silang papatulan kasi dapat tayo maging ilaw nila. Maging ilaw. Ibig sabihin, pag nakikita ka, narinig ka nila, nabe-bless sila sa sinasabi mo. Hindi yung pag nakikita ka, lalo silang nagagalit. Kaya nga sabi siya, iniiba natin yung approach natin yan, na as much as possible, huwag silang ma-offend sa mga presentations natin. Tama, tama. I learned my lessons eh. Matagal din ako nagkamali sa aking approach. Pinapatulan ko. Umiiral kasi yung pagiging debater ko eh. Pero dapat Tama. hindi ka debater. Yeah, Dapat tayo ganun ka ay kasi Christian. ganun ka kasi na-mold sa SDA, Doc. Ha? Ganun ka na-mold. Oo, ganun ako na mold eh. Ganun ako na mold eh. Kaya medyo Confrontational. dala-dala mo pa rin yun. Oo. Baon ko pa rin. Lalo na pagka wala ako sa mood, nakabasa ka ng gano'n. Inagawa ko, binablock ko na lang kaysa mag-comment ako na nakakasakit. So, gino yun. Diba? Kasi ang katwiran ko, every time magpo-post ako, di laging magko-comment yun na nakakainis. Ay, di block mo na lang. You are at peace pa. Wala ka nakaaway. Ngayon kung nagtataka siya, ba't di niya na ako makita? Ba't mo pa ako hinahanap? Ayaw mo makinig sa akin. Lahanap mo rin ako. Ibig sabihin, pero naman, ay naalala ko ron, mga kapatid, kasi minsan may mga tao, kato si Brother Romy, di ba, binabash din ako dati niyan. Buti nga hindi ko blinak si Brother Romy. Kung blinak ko yun, baka ngayon hindi pa siya Adventist, baka hindi pa siya Christian ngayon, di ba? Tama ka, no? Kasi, nung Adventist pa ako at saka elder, nagagalit talaga ako kapag sinabihan ang SDA na kuan, ganun. Oo. Yun nga po naisip ko mga kapatid eh. Talagang na-realize yung pagkakamali ko and I repented sa kasalanan ko yun sa Panginoon. Alam mo na nga mga Adventist, sinasabi natin wala pa silang Holy Spirit, walang fruit ng Holy Spirit, so madaling magalit yan, mapikon. Ba't lalong pang gagalitin? Ba't mo lalong gagalitin sila? Tapos pag nagalit sila, nagagalit ka rin, di ba? So mas maganda na imbis na galitin sila, labanan natin sila ng forgiveness, labanan natin ng pag-ibig, di ba? Baka sakaling lumambot sila at mabago. At iniisip ko na challenge sa atin yon, mga member ng former Adventist Fellowship. Yan ang patibong ni Satanas. Gagalitin tayo ni Satanas, gagamitin sila yung mga baser para matisod sa atin ang mga tao. Kaya tatandaan natin, huwag tayong magbigay ng chance kay Satanas na tayo mahulog sa kanyang patibong. Amen ba? Amen. Mag-iingat tayo sa ating mga sasabihin. Nila. Brother Rami, meron kang last na sasabihin before we end our worship for today? Wala na, Doc. Very clear and nalaman na natin na ang New Covenant is better than the Old Covenant. Amen. So dito tayo sa superior at better. No? Dito tayo sa maganda. Hallelujah. At, Yes. dito tayo sa New Covenant. Hallelujah. Napakaganda ng inyong sermon, Brother Rami. I feel it from the bottom of my heart na habang sinasabi niyan talagang gustong-gusto nyo yung sinasabi nyo at talagang mahal na mahal nyo ang katotohanan. At salamat at na-encourage po kami at ang mga viewers natin sa inyong magandang mensahe. Let's pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami papasalamat sa oras na ito dahil nabusog po kami sa spiritual na aming nakain sa umagang ito. Panginoon, Amen. maraming salamat sa inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y covenant ninyo sa amin na amin pong tinanggap na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kami po'y nabubuhay ngayon sa substance at natapos na po ang
siya. Amen. Panginoon, naway ma-remind po sa amin lagi na kayo na po ang siyang amin pong pinaglilingkuran sa ngayon, hindi po ang shadows. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng inyo pong sakripisyo. Maraming salamat sa New Covenant na amin pong napag-aralan. Naway sa amin pong paglilingkod, naway patuloy po ninyo kaming paalalahanan, Panginoon, na natapos na po ang inyo pong gawain sa Amen. Old Covenant, Panginoon. Tinapos niyo na po ito. At maraming salamat sa buhay na walang hanggan na inyo pong pinagkakaloob po sa lahat po na tumatanggap po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mapayapang amin pong programa sa araw na ito. Na may baunin po namin ito sa amin pong buong sanlinggo na kayo po muli ang siyang amin pong makasama. Dalhin po ninyo kami muli sa susunod na linggo at kami po'y muling magkita-kita Hallelujah. at kami po'y magpupuri muli sa inyo pong banal na pangalan. Maraming salamat sa mensahe at sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Kayo po muli ang siyang pumagitna sa amin pong buhay. Kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat sa aming pong buhay. Maraming salamat sa katugunan sa aming dalangin at patawad din po sa anumang amin pong nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang lahat ng mga ito'y amin pong pinasasalamatan at hinihiling alang-alang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.